Nalaman ko na may kami pa, anniversary na nila. Pinipilit ko po siya dati na sumama na sa akin. Ayaw niya po. Pumunta po ako dun sa compound nila, Delin. Nung nandun na po kami sa loob ng bahay nila, inambahan niya po ako ng suntok. Ay Ram, ano ang problema mo pagdating sa ama ng iyong mga anak? Bali, ngayong year po, pangalawang beses ko po siyang pinabawsi. Nagkaroon po kami ng kasunduan doon na every month po, 6,000 po yung ipapadala niya para sa mga bata. Siya po yung nagbigay naman ng price. Yung sinasahod niya daw po sa barangay, yun po yung ibibigay niya doon sa mga anak namin. Pero may pinanggalingan ito. Dahil dati, nagkaroon din kayo ng kasunduan na magbibigay siya ng 4,000 a month. Tama? Yes po. 2019 po yun. Pero walang nangyari. Wala din po. Nagkaroon ng pandemic. Pinakuusapan niya po ako na hindi mo na magpapadala. Pero nalaman po namin na may trabaho naman po pala siya noon as Grab food rider. Nagbibigay po siya. Minsan po 1,000 a week. Minsan naman po 500 a week. Kailan siya nag-umpisa magbigay ng sustento sa mga bata? 2019, nagbibigay na siya. Yes po. And then 2020 ng March, pandemic na po. Doon na po na-stop. Nagpapadala po siya, pero hindi po consistent eh. Tapos last year, 7 months po na wala po talaga siya totally napadala. Pero nahihiram niya po yung dalawang bata. Kasi yung dalawa po is nagre-request talaga na makasama nila yung papa nila. Tsaka yung kapatid. Kaya hindi ko po yung pinagdamot. Kahit walang natatanggap yung mga bata na regular. Meron kang suspetsa. Nasa isipan mo na posibleng may ibang babae, si Junel. Tama? Opo. Siyempre po, instinct ng babae, nararamdaman. Pero dumadating po sa point na yung mga karelasyon niya po yung nagme-message sa akin na kamusta ka? Ganun po. Kami ni Junel, ganun. Hindi po. Parang hindi po totoo yung... Pero si Delin ay pumasok sa buhay ni Junel, wala na kayo. Meron pong kami. Kasi nagtatrabaho pa po siya nung time na yun. Nawala po yung communication. Magme-message siya bigla na lang. Sabihin niya, sorry kasi bawal yung cellphone sa trabaho. Mga ganun pong kasinungalingan. Nalaman ko na may kami pa, anniversary na nila. Pero pag binabalikan mo rin, ang kwento ninyo ni Junel, gusto rin ni Junel na kayo'y magsama. Noon Pero po. ikaw ang humihindi. O ang iyong mga magulang. Pareho po. Kasi tinanong naman po ako ng parents ko kung sasama na daw po ba ako kay Jonel or ipagpapatuloy po yung pag-aaral. At ang pinili mo, Yung pag-aaral po muna. at manatili sa inyong bahay kasama ang iyong mga magulang. Naunawaan ba yun ni Junel? Hindi po. Kasi Anong- kinausap din po siya eh, na mag-aral ka din muna, ayusin mo yung buhay mo. Kasi pag nakita ka naman namin na successful, bibigay namin sa yung pamilya mo. Ganun po yung sabi sa kanya. Pero nagmalaki po siya nun sa mga magulang ko. Na, Hindi po. balang araw, Hindi ako yayaman din nagmalaki. ako, ganun. So hindi maganda ang relasyon ni Junel sa mga magulang mo rin? Nagkaroon naman po sila ng, Ng stage na okay. opo, nakausap naman po siya ng parents ko, ng mga kapatid ko. Was there a point that you wanted to fight for the relationship? Yes po. Yun po kasi yung time na may mga nagsasabi na po sa akin na hindi totoong pumasok sa trabaho kasi andito sa bahay na to. Kayo pa noon? Opo. Nag-aaral po ako noon. And then, pumunta po ako dun sa compound nila, Delin. Nalaman po yun ni Jonel kasi may nakakita po sa akin na tropa nila. Nagulat na lang po ako yung motor, meron na po sa likod ko. Siya po yun. Tapos nagalit po siya sa akin, mag-iskandalo daw ba ako. Pero sa akin naman po, pumunta pa ako ng naka-uniform nun eh. Hindi naman po para mag-iskandalo. Para lang kausapin siya. Nakapag-usap ba kayo ni Delin? Hindi. Hindi. Naabutan ka ni Junel. Saan kanya dinala? Pinasunod niya po ako papunta dun sa bahay nila po, sa bahay ng lola niya. So sumakay ka ng motor ni... Hindi po, inayaan niya lang po ako maglakad nun.
Tapos nung nandun na po kami sa loob ng bahay nila, inambahan niya po ako ng suntok. Wala, hindi po totoo yun. Kaya yun na po yung turning point. Kahit ko na, kailan di wala, kita sinaktan. hayaan ko na. Kasi iba na po yun, inambahan ka na ng suntok ng lalaki. Anytime pwede kang saktan. Pero kahit kailan, hindi ka naman sinaktan ni Junel nung kayo pa. Hindi naman po. Hindi ka nagsisisi na hindi ka sumama sa kanya. Hindi kayo nagsama pero nagkaroon kayo ng 2 anak. Noon po, naiisip ko yun na what if buo kaming pamilya. Nakakabilib ka rin kasi kahit hindi lumaki ang mga bata kina Junel, maganda ang relasyon ng mga bata sa kanilang ama. Opo. Kailan ang huling pagkikita nila? Last year pa po, Ira, mahal mo pa siya? wala. May boyfriend ka? Wala. Nagkaroon ka ba ng karelasyon after Junel? Wala din. Si Junel, sila pa rin ni Deline. Opo. Nakikinig ngayon si Junel. Anong nais mong iparating sa kanya? Ano yung gusto mo talagang tumbukin? Gusto ko lang talaga yung maging consistent siya. Kasi nung time na nagpa-vowsy nga po ako ngayong year, walang pagbabago. Maganda naman po yung nadidelay lang po Pinakausapan pa ako talaga. na kung pwede, hindi naman na magpapadala kasi gipit. Nagkaroon din po kami ng kasunduan last year na hahati siya sa tuition fee, mga ganun. Yun, na-provide naman po ngayon. Nung lumipat mula public hanggang private, Opo. Kasi magkano ang kanyang naiambag? Katulad ng kanyang naipangako. nung last year po, wala talaga. Kumbaga, nabayaran ko na nitong year. Kung di pa akong pabawsi, wala po talaga siyang maihahati. Mamaya, tayo haharap kay Kuya Alan, Ate Pia, at tingnan natin kung paano natin mabibigyan ng resolusyon ito. Opo. Junel, narinig mo yung salaysay ni Ira. Anong sagot mo? Lahat naman po ng ginagawa ko ngayon para mabigay sa mga bata. Pero yung mga pagkukulang na sinasabi niya, halimbawa, nung una, nagkaroon kayo ng kasunduan, 4,000 a month. Sa umpisa, meron hanggat hindi consistent. Tapos, nagsabi ka ng 6,000. Lumipat mula public hanggang private school. Ano ang side mo? Sa ngayon naman po, bumabawi naman po ako. Nung time nung pandemic po, bali po, nagkakaroon naman din po kahit papanong kita. Nagpapadala naman po. So, hindi yung zero. Kasi ang hindi po. dinig ko kay Ira, narinig mo naman kanina, Yes na po. parang halos wala silang natanggap nung pandemya. Meron naman po, sir. Pumapalya po. Okay. Pero minsan meron po. Totoo ba na nagparating ka ng salita na nawalan ka ng trabaho samantala meron ka naman daw trabaho nung Nung panahon time na po yun? na yun, nawalan po talaga ako. Ang nagtatrabaho po, yung kinakasama ko ngayon. Si Deline. Yes po. Ang naipadala mo ay nanggaling doon sa sweldo ni Deline? Yes po, kaya po nangyayari na ako kay Dylan na doon po ako makuha ng pampadala. Ang unang issue kasi yung sustento. Pangalawa, totoo ba na naging kayo ni Deline, kayo pa ni Ira? Wala po kaming communication kasi nung time na yun, sir. Kayo ni Ira? Apo. Meron, putol-putol lang. Pilit po kasi nilalayo sa akin ng magulang si Ira. Dahil? Hindi ko rin po masabi kung bakit po. Pero naipanganak na noon ang bunso mo kay Ira Yes po. nung kayo nagkakilala ni Deline. Yes po. Pero ang sinasabi mo walang overlap. Wala na kayong communication. Kasi nung time po na nanganak nga po yun, hindi po nga nila sinabi sa akin eh. Pero welcome ka naman doon sa bahay, hindi? Hindi rin po. So hindi ka nakakapunta doon nung nagbubuntis siya sa pangalawa? Nakakapunta po pero takas-takas lang po. Hindi alam ng mga magulang. Hindi po. Paano mo masasabi na ayaw sa'yo? Sinabihan ka? Kasi po, nung time na yon, pinipilit ko po siya dati na sumama na sa akin. Ayaw niya po. Tapos, isang beses pa po, nagpunta ako doon sa kanila. Nagdala ako ng gift sa mga anak ko. Parang hindi po nila ako pinagbuksan ng pinto. Ang dinig ko naman, sinasabi ng mga magulang, huwag muna kayo magsama. 16 kayo pareho, di ba? Yes po. Oo, dahil mga bata pa kayo, ipagpatuloy niyo muna ang pag-aaral. At yun ang ginawa nga ni Ira. Ginawa ko rin naman po yun. Ginawa mo Makagraduate po ako ng high school. College po, hindi na. Kasi nga po, may anak. Discarded na po ako. Pinagsabihan ka, mag-testa ka. Tama. Pero si Ira nagpatuloy. Yes po. Hanggat nakatapos siya ng yung RadTech. Yes po. Magkagalit ba kayo ni Ira?
Hindi naman po, kasi minsan nagchat-chat, nagte-text po tungkol sa sustento. Isang beses po kasi na-delay ulit ako. Gawa ng yung motor ko po kasi inuna kong bayaran, hulugan para... 9,000, bayad na yon. Hindi pa rin po. Okay. Bali, hahatakin na po kasi siya. Ginawa ko po, inuna ko yon, tapos nung nakadiskarte, saka ko po sila pinadalan. Yung mga suggestions mo na 4,000, 6,000, kailan nung huling bigay? Ito lang po last, nung 30. Last year kayo huling nagkita ng mga bata. Yes, Namimiss mo ang mga bata? Opo, super po. Nakikinig ang mga bata ngayon, ang gusto mong sabihin sa kanila? Babawi po ako sa kanila, pipilitin ko po. Miss na miss ko na rin po talaga sila. Ilan ang anak mo kay Dilin? Bali po, nakunan po siya nung 2020. Okay. Tapos ngayon po, may isa po kaming anak. Okay. Babae din po. Nung siya'y pumunta sa compound nila Dilin, dahil ang kanyang intensyon ay kausapin si Dilin, hindi naman daw siya manggugulo dahil pangarap din naman niya magkaroon ng buong pamilya, pero naabutan mo raw siya, nagmomotor, sinabi mo, halika mag-usap tayo, naglakad siya, hindi mo pinasakay ng motor sa bahay ng lola mo, doon inambahan mo siya na parang susuntukin. What is your side of the story? Sinasakay ko siya sa motor pero hindi siya sumakay. Pero yung amba po, parang hindi ko na rin po matandaan. Kasi kahit isang beses po, hindi ko po sinaktan yan. Inambahan mo ko. So bali, ang sinasabi mo, ang pagdating sa sustento ay ibinibigay mo naman lahat ngayon Yes po. ang inyong napag-usapan. Bali po, ang napag-usapan talaga namin sa Bausi, 6,000 po yung sustento. Para po yung bubunuin lang po yung sa tuition. Tapos po, babalik po ako sa 4,000 kasi hindi naman po talaga kaya. Pero meron ding kwento na may kinalaman sa private-public na parang sinabi ni Iran, maghahati kayo. Noong time na yun, 32,000 na tuition. Ngayon po, nabayaran na po siya. At nag-ambag ka doon. Yes po. Magkukwentuhan tayo mamaya kasama si Kuya Alan at Pia. po. At sabi ko nga kay Ira, sana mabigyan ito ng resolusyon. Yes po.